Magandang araw muli mga kasolar. So muli nagbabalik ang inyong kasolar, si Solarens. So meron tayo ngayon na battery, isang LiPo4 battery module. At ito ay One Solar brand. So bihira na tayong makakita ng mga ganitong battery dahil itong LiPo4 na battery na ito ay ang mga nauna na LiPo4 battery ng Anli Solar, or yung 1 point solar marketing. At kung makikita nyo, meron namang BMS at communication port na ready, itong mga to. So big sabihin, ito yung mga batteries na hindi na ginagamitan ng active balancer. Kasi dito sa loob nito, merong BMS at yung balancer nun ay isang uri ng passive balancer. So eto, siguro mga more than 3 years na itong battery na to. So itong battery nito, kaya kung gustong i-video ay merong pangyayari dito na kakaiba, no? Kasi 16 cells ang laman nito. At later on, bubuksan ko rin yan, ipapakita ko. Pero ang na-observe ko dito, pinakauna, ayan, buksan natin, may alarm, okay? At pinull out ko na nga ito doon sa client dahil namumroblema dahil madaling malobat. So kung makikita natin, may 51.6 at tignan natin yung kanyang voltage. Ayan, merong isang mababa. So yung cell number 1 ay 2.2. Yung cell 2 hanggang 4 ay nasa 3.2 pa rin naman. So mayroong 1 volt na difference. Ganun din yung 5 and 6, ayan, 3.2. Ganun din yung 9 to 12 cells, ayan, 3.2 pa rin. At 13 to 16, pare-parehas lang na 3.2. No, pero yung nag-iisang cell na yon ay titingnan natin kung anong nangyari dito. At gagamit din ako ng battery capacity tester at nang malaman natin kung pwede pa ba o hindi na. So ang kagandahan lang dito sa battery na ganito, sa appearance pa lang at dito sa controls niya, especially dito sa LCD, makikita na natin kung alin yung merong depekto and subject for checking. Itong cell number 1. So bubuksan natin yan para malaman natin, kasi kung ito lang, hindi natin makikita, dahil ito LCD yan para dito sa BMS. At gagawa tayo ng testing procedures, at kung maaari ay titingnan natin kung kaya pang mag-charge using battery charger ko. Meron akong pang 5 volts at mataas ang amperahe nun, 40 amperes. Pwede nating i-charge yon. Pero ang gagawin ay i-isolate. Ibig sabihin, tatanggalin natin yung connection ng bus bar at since i-isolate natin or ihiwalay, yung cell number 1 lang ang ating kukunin, no? So kahit di na natin baklasin yan, basta matanggal lang yung kanyang connection na bus bar. Okay, so bubuksan ko na. So ayun, ito yung cell 1, pero nangyari pala rito 50 amperes, 50 ampere hours, no? At kung mapapansin yung mga kasolar, nandito yung BMS or battery management system. So yan yung sinasabi ko, na nandiyan na rin, kasama na rin dito or built-in na yung passive balancer. Pero pagdating dito sa mga cells nito, lumalabas na naka 2P and 16 series. So ngayon, kukunan ko ng voltahe bawat isa. Kasi ito magkasama to So
100 amperes na to, 100, 100, 100. So dapat 16 to. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So tama, 16 series pero naka 2P, ano? So 32 pieces ito na 50 ampere hours ang bawat isa. At tester. Susubukan kong kunan, ano? Medyo challenging lang kasi naka-weld, no? Naka-weld yung kanyang mga bus bar. So, pag magre-repair tayo, kailangan hihinangin o kaya tatanggalin natin to kasi ang suspect natin ito eh. So, pag ganito siya, ito yung last, ito yung 16. So, cell 1, cell 2, cell 3, cell 4, cell 5, cell 6, cell 7, cell 8, cell 9, 10, 11, 12, 13, ayan, 14, 15, 16. So, dito natin sukatin, ano? Positive, negative. Oh, yun, no? Tama, ano? 2.2 talaga. So, ito yung may tama, yung cell 1. So, subukan natin to. 2.2 rin. So, dapat makabili tayo ng 50 ampere hours na battery na ganito para makapagpalit tayo. So, ayan, kung makikita nyo, nasa 3.2 na. Ayan, oh. 3.2. Alam nyo, pwede pa rin naman tayo makabuo dito ng 50 ampere hours eh. Ganyan pa rin, magiging 16 series pa rin. Ayan, tignan natin hanggang dulo. Medyo mahirap lang mag capacity test nito. Kasi yung itong mga bus bar na to, hindi siya nakalagay sa nut, no? Walang nut, walang bolt and nut. So, ayan. So, yung polarity, ayan, positive, negative. Ayan. 3.2, 3.2, 3.2. So, dito, 3.2. Ganon din dito yan. Ayan, oh. So, 3.2. Ngayon, problema kung paano tanggalin, no? Kasi iaangat lang. Although ito lang yung may bolt and nut. Kaya lang, pwede naman siguro tuklapin ito. Tapos, yun lang ang problema, yung pagwe-weld, no? Aluminum welding. Sige, tignan natin kung anong magagawa, paano. Pero kailangan ko munang makapacity test ito. Susubukan ko muna. Tatry kong i-charge muna ito. Yan, 2.2. Meron naman akong charger na 40 amperes, mabilis lang. So kung 50 amperes ang bawat cell, magiging 100 amperes na to. So mga 2 oras siguro mapupuno na kasi 40 amperes yung charger. So sige, i-set ko muna. So yan mga ka-solar, no, itatry na nating i-charge muna, no, dahil magkakandak nga tayo ng capacity testing. Kailangan ay mapaabot natin ng 3.65 kasi isang cell lang ito, kaya ang highest voltage natin or HVD ay 3.65. Kaya isa-set natin dito sa laptop, no. Ang gagawin natin ay single testing lang. Ito, single test. At itong CCV na to ay charging yan, continuous charging para sa voltage. At para mabilis-bilis, gawin natin 40 amperes. At makikita nyo, ayan, naka 3.65. At pwede na nating i-start. So pag umabot na ng 3.65, makikita rin natin kung ilang minuto or ilang oras makikita natin dito. So start na tayo. Ayan, so makikita nyo yung red, yun yung amperes,
Yung yung blue, yun ang voltage. So, heto na nga yan, ano, 3.1. Kanina, nasa 2.2 lang yan. Medyo mabilis yata. Ito lang na isang cell na ito. Naka 2P yan. Bali, dalawang cell yan. 50-50, 50 amperes. So, dalawa. At tingnan natin dito. Dito naman makikita natin kung ilang yung capacity niya pagka na-charge natin, and magdi-discharge din tayo mamaya. Ayan, medyo may go hit na yung ating LED, so dapat umabot ng 3.65 dito. Tapos mamaya pag mag-discharge naman tayo, yun na yung capacity testing, ay dito naman tayo makikita natin yung discharge. So ngayon charging kasi ito So ayan mga ka-solar, itong ating capacity testing ay nagtapos na. Ayan, makikita nyo naka-stop na, So ito medyo tumaas na yan, pero nasa 2.2 ang ating cutoff voltage kanina, At yung ating current ay nasa 20 amperes. So yung ating nakuha na capacity ay kalahati na lang, less than half na lang, kasi 50 ampere hours yan 50 ampere hours ang capacity nito. So nasa 23. Ayan, 23.13. Tingnan natin dito. Ayan, so ayun nga, 23.13 lang ang inaabot. Ayan. So yan na yung ating discharge so yan na yung discharge capacity natin, 23 na lang. So masyadong mababa na. Mababa. So talagang papalitan na to. Maghahanap na lang ako ng kapalit niyan. Ayan. So ito makikita natin 18.5 amperes yung equivalent capacity niyan doon sa voltage sa charge niya na 2.88. At ayan, 20 amperes pa yung ating discharge current. So dito ang kanyang voltage nasa 2.9. At biglang tumaas dito sa point na to. At umabot ng 2.986. Yan, 2.986 ang pinakamataas na voltage niya. Samantalang dito, ayan, nag 3.2. So biglang tumaas dyan. Compared dito sa baba, ayan, dito sa 2.986 volts. Usually kasi, ang behavior dapat yan, pababa ng pababa yan, mag-i-slant. Pero bigla siyang nag-jump doon, from 2.9 to 3.2 volts. At saka, pagdating dito, nag-drop naman din ng biglaan. Ayan, 3.1. Tapos, dito ay 2.9. Saka siya tuloy-tuloy na bumaba na, naging consistent na, habang tumataas naman o nadadagdagan yung ampere hours or yung capacity. So from 3 ampere hours, ayun, dito sa curve na ito nasa 20.7. Ayan. So ang hatol ko dito ngayon ay papalitan ko talaga ito. Papalitan ko itong dalawang cells na to. Yung ibang cells niyan okay pa naman yan So ipo-full capacity test natin pagka nalagyan ko na ng bago na 50 ampere hours. Regardless kung anong brand man yan, basta 50 ampere hours ang ilalagay natin. So heto na mga ka-solar, ito na yung ating ipinalit. Parehas na 50 ampere hours. So dalawang 50 AH. Kaya lang hindi na siya umabot sa 50 ampere hours yung base sa testing,
Binili ko lang ito sa Shopee. Pero okay lang din kasi pare-parehas naman ng chemistry yan. Kaya akin nang gagawa ng paraan. Ito kasi ay naka bolt type. Ito naman welded type. So ipaparallel ko ito kasi ito yung magiging main negative terminal. At ito yung first attachment ng balance lead. So positive ito. So maglalagay ako ng bus bar dito. Copper bus bar maglalagay ako. Parallel ko dito, tapos parallel din dito, at i-connect ko na rito sa old na bus bar. So ito yung ilalagay ko dito. Ayan, ipaparallel ko yan. Bus bar, maganda at makapal. Ayan. Tapos dito ay maglalagay din tayo. Depende na kung paano yung position yan. Pero syempre nakaangat yan dito para makapaglagay ng bolt and nut. So, ayun, gagawin ko muna. Ayan, so ito na yung main negative terminal. At dito na tayo naglagay ng mga bus bar na ko-connect doon sa another cell. So, ito yung first cell, second cell, third cell, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, so susukatan natin ngayon ng voltahe kung ilan. And dito sa mismong terminal sa labas, pag dumaan na sa BMS, titingnan natin kung magigising na. So tingnan nyo lang yung voltahe dito. Mula per cell hanggang 16 cells, mag-accumulate yung voltage. So dito ang negative. Yan, ito yung positive. So 3.2. Then pag dito ko nilagay, dapat nasa 6 yan. 6.5. Sunod niyan ay 9.79. Next, 13. So parang 12 volts na to. 16.39. Ayan, 19.68. Ayan, 22.9. Ito pang 24 volts. 26.2. 29.5. 32.8. 36.1. 39.4. 42.7. 46.0. And ito pa, 49.3, and last 52.6. So titingnan natin kung itong 52.6 na ito ay yan pa rin ang lalabas na voltahe pagka ating sinubukan na dun sa main terminal, dun sa terminal block na dadaan sa BMS. Okay, 52.6, no? So dito natin susukatin. Positive dito sa taas, saka negative sa ilalim. So wala pa, no? Bubuhayin natin ang switch. Ayun, 52.6. So good na to. Ibabalik lang natin yung cover para ma-monitor natin doon sa LCD. At nang isa-isa, makita natin yung voltage ng bawat cell. Okay? So ayan na, na-cover na natin to, no? Pabalik na natin yung insulator, saka nalagay na rin natin yung LCD, yan, yung connection sa LCD. At check na natin dahil kanina nag-okay naman na to. So ibabalik ko lang na maayos, no? So ayun mga ka-solar, ito na ang moment of truth. Ayan, na-connect ko na rito. Ang ating battery ay yung 100 ampere hours, no? Ayan, so okay na yan. So sa cell 1 natin titingnan yan. So tingnan natin ang voltage. Ayan, 52. So nag-charge ngayon. May pumapasok na 5 amperes. Ayan. At punta tayo sa voltage. Voltage. Sa cell voltage. Ayun, 3.2.
Medyo hahabol ng konti ito, mahabol. Ayan. Kasi 3.3 na yung the rest. Ayan, titingnan natin kung papantay yan. 3.2. So, tingnan muna natin kung magta-top balance, no? Yung cell 1 to 4, cell 5 to 8, magkakadikit. Cell 9 to 12, medyo magkakadikit din. Cell 13 to 16, magkakadikit. At hintayin ko muna, no, mag-top balance. So, yun. So, medyo nag-zero lang yung kanyang SOC. So, pataasin lang muna natin. At nang makita natin kung mag-okay siya, magko-consistent na pare-parehas yung kanyang voltage. At pag napuno ito, magkakandak tayo ng capacity testing. So, alamin natin kung ilan na lang talaga yung actual na capacity nito. Pero yon ay sa susunod na video na, kasi medyo mahaba na rin yung video na to para doon sa repair na ginawa natin. At yung voltage nung cell 1 para sa top balancing ay ipapakita ko na lang din doon sa next video. So, gusto ko lang ipakita rito na pwede nang itong mag-charge. Ayan, medyo mataas-taas na nga yung amperahe. At usap na lang tayo sa susunod na video, mga kasolar, ano? So, sana mag-okay ito ng tuloy-tuloy. At maraming salamat sa panonood. At muli, ang inyong kasolar, si Solarens.